hindi nilikha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Quran. Yan. Kasi sabi ng Allah Subhanahu sa Quran, sinabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, am yaquluna iftarahu, at sila'y nagsasabi na linikha mo ito, Muhammad. Kapag pinag-aralan mo ang sira, malalaman mong hindi kayang lumikha ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng aklat. Makikita mo may tagasulat siya, hindi siya marunong bumasa, hindi siya marunong sumulat, maraming bagay na mapapatunayan mong hindi kayang gawin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang banal na Quran kapag pinag-aralan mo ang sira. Kayang-kaya mong ipagtanggol na hindi kayang gawin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang Quran, even na ang mga hadith hindi niya kayang gawin. Kapag pinag-aralan mo ang sira, malalaman mo ang aya ng mga bumababa sa kanya. Malalaman mo yan. Ang mga aya na bumaba sa kanya, anong panahon, anong pangyayari, anong reason. Patungkol sa mga bumababa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito man ay patungkol sa kanya, ang mga aya na may kinalalaman sa kanya, misa sa kanyang kasamaan, misa sa mga tao walang pananampalataya, misa sa kanyang pamilya. Malalaman mo kung bakit bumababa ang aya at kanino ang mga ayang ito, kung bakit ito na-reveal. Sa pamamagitan nito, sa pag-aaral ng sira, dito lang natin maiintindihan ng ganap ang ating relihiyon. Sapagkat maiintindihan mo lang ang reliyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag naiintindihan mo ang revelasyon at mga hadith. At maiintindihan mo lang mga ito kapag naintindihan mo na ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang kaparaanan na maintindihan natin ito, ang Islam, ang Quran, ang Sunnah, maliban alam natin ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil ang sira, ang Quran at hadith ay konektado sa bawat isa. When you study sira, malalaman mo ang Quran at hadith. When you study the Quran, malalaman mo ang hadith at sira. When you study the hadith, malalaman mo ang Quran at sira. Sa pamamagitan ng nito, ang tatlong ito ay konektado. Kaya kapag pinag-aralan mo ang sira, tiyak na malalaman mo ang Quran at malalaman mo ang hadith na mula sa sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mula naman sa revelasyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon kapatid ko sa pananampalataya, I hope this is enough na kung bakit mahalagang pag-aralan ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. But ang gusto nating isunod ay mga ilang minuto na lamang ito, ngunit mahalaga. Gaano ba nila o paano ba nabuo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Yan ang ganyan yan detalyado Kasi kapag tayo, alam natin ang ibang hindi mananampalataya, paano niya ba binuo ang Quran? Ang Biblia? Hindi nila alam yan. Hindi nila alam kung paano binuo, basta na lang nagsulat, nilikom ng sino-sino at saka na lamang inayos. Hindi nila alam. Ang Quran, alam natin kung paano binuo sa panahon niya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ang hadith, ang sira, alam din natin na buo. Ang sira, paano nabuo? Ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sino ang bubuo? Wala naman sa mga sahaba ang bubuo sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila nagsulat ng sira o talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Napakalaga kung paano ito nabuo ang buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, may mga tabiin, meaning ang tabiin anak ng mga sahaba, there's a possibility, but ang tabiin hindi niya nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang unang nagsalita sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang kanilang mga sinabi na mga talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi kumpleto. Kung ano lang ang narinig nila sa kanilang ama na sahaba, yun lang ang kanilang nire-report. Meaning hindi pa buo. Yun ang una. Like for example, si Urwa ibn Zubayr. Okay? Namatay ito 92 after Hijrah. Mahalaga ito kasi kapag patay ng tao at lumalabas pa na galing sa kanya, hindi galing sa kanya, patay na ito Kaya mahalaga ang mga manunulat o nagbigay ng mga salita, paunawa, etc. Hadith man ito, etc. pa man to, kailangan kung kailan siya isinilang, kailan siya namatay, mahalaga yan. Para makita mo kung ito'y weak o ito'y authentic. So ito'y namatay 92 after Hijrah. After that, wala nang report mula kay Urwa ibn Zubayr. Narinig niya sa kanyang tatay ang mga ilang talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at yun ay inilalakad niya sa mga tao at isinusulat naman ito. Hindi kumpleto. Ganon din
si Aban ibn Uthman, anak ito ni Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. So yung narinig niya lang sa pangatlong kalipa, si Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yun lang ang kinukwento niya sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namatay naman ito 100 after Hijrah. Wahab ibn Munabbah, namatay ito 110 after Hijrah. Sharhabil ibn Sa'ad, namatay ito 123 after Hijrah. Ibn Shihab Az-Zuhri, namatay ito 124 after Hijrah. Abdullah ibn Abi Bakar ibn Hasim, namatay ito 135 after Hijrah. Ang lahat ng ito ay nag-report sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit kung ano lang ang narinig nila sa kanilang mga ama, meaning hindi kompleto. Okay? Hindi kompleto. Mula yan sa mga tabi'in. Okay. Pagdating naman ng mga tabi'ut-tabi'in, meaning this say, anak naman ito ng tabi'in. Okay? Apo ng mga sahaba. Sila ang nagbuo ng story ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano nila binuo? Pinagsama-sama nila yung mga report na naunang tabi'in. Pinagsama-sama nila yaon at ibinuo nila ito, inakma nila sa saktong panahon, sa saktong pangyayari, sa saktong yung mga salita na pinag-aralan nila kung kailan ito nangyari, anong panahon, anong reason, pinag-aralan ng tabi'ut-tabi'in. Actually, ito rin ang umipon sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nilikom nila ang mga hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itong mga tabi'ut-tabi'in. Ganito sila kasig-kasig noon, ha? So, binuo nila yung mga hindi buong mga sinalaysay kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ng mga tabi'in. Itong mga tabi'ut-tabi'in, binuo nila ito. Ang talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang dito si Musa ibn Uqba, namatay ito 141 after Hijrah, and Muammar ibn Rashid, namatay ito 150 after Hijrah, at ang pinakasikat, pinaka-popular na tabi'ut-tabi'in na pinagkukuhanan ng source ng talambuhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam until now, Muhammad ibn Ishaq. Remember that. Muhammad ibn Ishaq, the most authentic na mayroon siyang mga report sa lahat ng propeta from Adam alayhi salam up to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Authentic ang kanyang mga narration, authentic ang kanyang mga salaysay, 98% or 95%. Ganong ka-authentic ang ginagawa nitong talambuhay ng mga propeta, especially ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibn Ishaq, namatay ito 152 after Hijrah. Siya ang may pinaka-autentibong kwento ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinagkukuhanan ng source until now, pinakasikat na manunulat pagdating sa kasaysayan ng mga propeta at sugo mula kay Adam hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkalipas nila, mayroon pa rin mga ilang bumuo, but actually, guys, sabi ko, kumukuha na lang sila ng source kay Ibn Ishaq rahimahullah, tulad ng kanyang estudyante na sikat din si Ibn Hisham, sikat din ito na estudyante ni Ibn Ishaq, namatay ito 218 after Hijrah, estudyante ito ni Ibn Ishaq. Ito naman wala siyang binago sa ginawa ni Ibn Ishaq. Kung paano niya ginawa ang sira ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya lamang ay tinanggal niya yung paulit-ulit. Kaya naging manipis yun sa kanya. Tinanggal niya lang yung paulit-ulit na mga chain of narration, mga kwento ni Ibn Ishaq. Isa na lang ang kinuha niya. Pero wala siyang dinagdag, wala siyang binawas itong si Ibn Hisham na estudyante ni Ibn Ishaq. Kaya numipis ang kanyang biography ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero actually, galing din ito kay Ibn Ishaq. Ganon din si Al-Waqidi. Alam natin ito ang may gawa ng Al-Maghazi. Siya ang mayroong gawa ng Al-Maghazi, the Sira of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Namatay naman ito 207 after Hijrah. Itong si Al-Waqidi. Siyad ibn Bukay, namatay naman to 183 after Hijrah, ay gumawa rin ng books ng sira until now. Gumagawa, mayroong mga gumagawa, but karamihan ay kay Ibn Ishaq lang kumukuha ng kanilang mga report. At kung may pagtalo-talo, halimbawa ang papanganakan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, may pagtalo-talo dyan, may pagkakaiba-ibang date, so Ibn Ishaq kinukuha nila dahil yan ang malakas para sa kanya, malakas ang aklat niya, siyang kinukuha ng source kapag may pagtalo-talo sa mga kwento ng buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Si Muhammad bin Sa'ad, ito, kilalang ng mga aklat nito, ha? Meron siyang aklat na tabakat. Yung tabakat na yan, yung Sira of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, namatay ito 230 after Hijrah. Kilalang din ito, si Muhammad bin Sa'ad, no? At ganun doon, of course, mas kilala ito, also Ibn Kathir. Ibn Kathir, kilala, lalo na sa kanyang aklat na tafsir. Ito ay gumawa rin ng buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang kinaibahan ni Ibn Kathir, lahat ng chain of narration
Kompleto siya kung saan nanggaling yung kasaysayan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kompleto siya. Kahit minsan ang mga kwento lahat, kinuha niya, either mahina, malakas, at ang mga chain narration, ititignan mo kung putulo, hindi ipakikita niya. Kaya ang kanyang aklat ay umabot ng 4 volume. Ang aklat ni Ibn Kathir, rahimakullah, sa paggawa ng buhay o talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung gusto nyong i-upload yan, i-download yan sa Google, i-search nyo Sirah of Ibn Kathir, 4 volumes yan, every book, meron sometimes 500 page, 400, etc. Umabot ito ng 4 volume because makikita nyo ang chain of narration, mawawalan kayo ng duda kung mahina, malakas, kumpleto ang kanyang mga taong ginagawang mga nagbigay ng talikala sa kwento ng Propeta Muhammad o sa kwento ng buhay ng mahal na Propeta sallallahu alaihi wasallam.